Peace hello mga kaibigan, mga viewers. It's me, Rodel's TV and La Suerte Channel. Ayan po, nandito po kami ngayon sa pinakapusod ng Intramuros. At dito namin ipagpapatuloy yung aming kalye survey, ano, na ang tema midterm election. Ito po, pakita na lang po namin, ano. Ayan po, unang-una po dito ang malakas ang tunog si former PRRD, Tatay Digong, former Senator Trillanes, former Isko Moreno, former Senador Manny Pacquiao, Senador Amy Marcos at si Attorney Harry Roque. Yan pong anim na ang pagpipilian, ano. Ngayon po, samahan nyo kami dahil maghahanap na kami ng aming may interview. Bro, baka meron kang gustong sabihin. Please subscribe, like, share, comment, and don't forget to watch The video. our channel, the video. Yes, okay. Diretso na po tayo sa video. Peace hello mga kaibigan, mga viewers, ano. Ito po, may nakita kami isang ate, ano, dito sa may plaza malapit dito sa harapan ng ano, Manila Cathedral. Halika bro, lapitan natin. Hello ate, mawalang galang na po, ano. Ako po si Rodel's TV and La Suerte Channel. La Suerte Channel, ano. Okay. Ano po pangalan nila? Joanne po. Joanne, Ma'am Joanne. Ito po, kasi malapit na yung ating midterm election, ano. Oo. Ano yan, next year na yan, May 2025. Ngayon, papipiliin ka namin dito sa mga top aspiring ano na ito, no, mga kandidato, ano, maglalaban-laban next year. Kasi pipili ulit tayo ng 12 senador. Unang-una dyan, kahit matanda na, marami nag-aamuki sa kanya na kumandidato ulit. Si former PRRD or Tatay Digong. Tapos si pangalawa, si former Senador Trillanes. Tapos yung pangatlo, bro, sino ba yung pangatlo natin? Si former Mayor Isko Moreno. Tapos pang-apat, si former Senator Manny Pacquiao, former Senator Amy Marcos at si Attorney Harry Roque. Ang pinakatanong ito, kung papipilian ka, sino yung iboboto mo at nasa puso mo? Isa lang po. Siyempre, walang iba. FRD Tatay Digong talaga. Ay talaga? Bakit naman? Kasi, nakatira din ako sa Davao. From Davao po. Okay. Pero ano ba yung talagang pinakamasasabi mo kay Tatay Digong? Magaling ba talaga siya? Pagkakatiwalaan, magaling. Talaga? Number 1. Oo. Lalo na sa pagdating sa peace in order, ganun ba? Yes po. Okay. Pwede Ate, po, meron ka bang gustong idagdag? Wala kang shoutout. Shoutout, pwede ka mag-shoutout. Wala na? Pwede ka mag-shoutout. Sino? Wala na akong shout. Wala na. Okay. Ate, Pin mo bro. Ay, ito pala. Oo, nakakalimutan namin. Ngayon, papayagan ka namin, isulat mo, lagyan mo ng marka yung iyong napili. Ayan po. Okay bro. Pakita mo sa camera bro. Ano, peppermahan ko? Hindi, guhitan mo lang siya. Ito? Yan, oo. Ayun. 1-0 1-0 na kaagad. Thank you mama. Thank you mama. Bro, may nakita Peace. akong Ano yun? May nakita akong interview natin. Sino? Okay. Peace hello mga kaibigan, mga viewers, ano, meron kami nakita pang isang dalaga, no. Halika, lapitan natin, bro. Mama, walang galang na po, ano. Ako po si Kuya Rodel's TV and La Suerte Channel. Ito po kasi ang naisip naming content ngayon. Medyo malapit na kasi yung midterm election natin. Ay ano yan, next year yan, May 2025. Ngayon po, ito po yung top aspiring mga candidates natin for senator, ano, 12 senators ulit, ano. Oo. Ang unang-una diyan si former PRRD or Tatay Digong, former Senador Sonny Trillanes, former Mayor Isko Moreno, former Senator Manny Pacquiao, Senador Amy Marcos at saka si Attorney Roque. Ngayon, pinakatanong, kung papipiliin ka, sino ang iboboto mo at nasa puso mo? Number 1, sino yan? Former President. Bakit naman po? Nabugnang ito yung Tatay Digong. Yan po, bakit naman? Marami siya napatunayan. Marami talaga siya napatunayan. Ramdam ba yun napatunayan niyang yun? Oo. Pwede ka mag-shoutout. Oo. Okay na po. Okay na. Wala ka nang gustong idagdag kay Tatay Digong? Wala na kasi nakikita ko naman na may nagbago talaga sa bansa natin. Sa bansa natin nung siyang presidente. Ngayon, kung sakaling siya lumabas na senador, sa tingin mo, meron kayang mababago rin? Of course, Meron. Okay, ma'am. Ngayon, si Tatay Digong ang napili mo, ano? Papayagan ka naming sulatan, markahan mo yung iyong napili. Okay, para ipakita natin sa ating mga viewers, ano? Ayun, 2-0 na. Iba talaga. Ma'am, thank you ha. Peace lang mga kaibigan, mga viewers, ano, lapitan natin itong tatlong nagagandaan pa. Hello mga ate, ano, mawalang galang na po sa inyo. Ako po si Kuya Rodel and welcome sa Rodel's TV at La Suerte Channel. La Suerte Channel, ito. Ito po kasi yung naisip naming content kasi malapit na yung ating midterm election, ano, next year na yan. Ngayon, ito yung mga top aspiring candidate for senator, ano.
Kasi kailangan mag-elect tayo ng 12 senator sa midterm election. Unang-una po dyan, kahit matanda na, marami sa kanya nag-aamuki na kumandidato. Former PRRD or Tatay Digong, former Senator Sonny Trillanes, former Mayor Isko Moreno, former Senator Manny Pacquiao, Senator Amy Marcos at saka si Harry Roque. Pinakatanong ito, kung kayo ang papipiliin, ikaw muna sasagot ha, kung kayo ang papipiliin, sino yung iboboto nyo at nasa puso nyo? Ikaw muna. Sa president po. Hindi, senator. Senator yan, oo. Si ano po, si Isko Moreno. Isko Moreno, okay, bakit naman? For senator po, pero pag president, hindi po siya. Ano, Senator lang. Opo, for Senator lang. Kasi po maganda po yung naging simula niya sa mayor. Yun lang po, hindi lang po siya nagtagal sa Maynila. Maganda naman po yung patakbo niya sa Maynila. Pero ate, natapos yung term niya ha, as a mayor ha. Ayun lang po. Sana mas tinagalan pa po niya yung sa Ganun ba? Ikaw naman. Ayun naman po, kamukha ni Jaren Gutierrez. Sino po? Sa akin po si former Mayor Isko Moreno din. Senator ha, senator. Senator Isko Moreno din po. Bakit For naman? Senator. Sa sinabi niya rin po kasi, okay din po yun na maganda po yung pamamalakad niya ng mayor dito sa Maynila. Okay. Tapos, masyado lang po sigurong early for president na tumakbo si dating Mayor Moreno. For me, mas okay po siya as senator. And sigurado pong iboboto ko si Senator Moreno if ever na magkakandidate po siya ngayon for senator. Ayun naman po, ma'am. Ayun, ikaw naman ma'am. Kamukha nito eh. Alam ko yan. Julia. Sa akin po, for me, siguro po si Isko na rin po kasi nakikita ko po sa mga social media na mas maayos mo po yung mga patakbo niya. Talaga. Sa inyong tatlo, focus natin bro. Meron bang gustong idagdag? Bakit napili nyo talaga si former mayor? Okay, palibasa, nakapili na kayo ng inyong iboboto sa midterm election. Kung sakaling kakandidato siya, aalaw namin kayong guhitan nyo Ang mga napili nyo. Nag-iisa po kami. Oo. Ako na. Sige, ikaw na. Tatlo. Ayan po, isa na lang po ang naguhit. Okay. Appreciated naman. Thank you po. Meron po kayong gustong i-shoutout? Wala na. Wala na po. Okay, sa inyong tatlo. Thank you ha. Tayong lapitan. Okay. Peace, hello mga kaibigan, mga viewers. Ito po, lapitan natin si Kuya. Bro, mawalang galang na. Ako si Kuya Rodel. Welcome sa Rodel's TV. At La Suerte Channel. Ito yung content kasi na napili namin. Ang tawag dito ay Kalye Survey. Kasi next year, meron tayong tinatawag na midterm election 2025. Maghahalal ulit tayo ng 12 senador. Ngayon, ito yung pinaka talagang top aspiring candidates. Unang-una, kahit matanda na, marami nag-aamuki sa kanya na kumandidato. Si former PRRD or Tatay Digong. Pangalawa, si former Senator Trillanes. Pantatlo, si former Mayor Isko Moreno. Pang-apat, si former Senator Manny Pacquiao. Senator Amy Marcos at saka si Attorney Harry Roque. Ngayon, ang pinakatanong, kung papipiliin ka, sino yung iboboto mo at nasa puso mo? Si Tatay Digong. Tatay Digong, bakit naman? Mas okay yung palakad niya. Mas okay yung palakad niya. Ramdam na ramdam ba yung palakad ng presidente siya? Oo. Pero ngayon pinag-uusapan natin senador. Sa tingin mo ba, pag halimbawa naging senador siya, May magagawa siya. Ganun pa rin naman siguro. ganun pa rin, may magagawa pa rin? Meron pa rin. Okay. Sir, meron ka bang gustong idagdag? Wala na po. Shoutout. Shoutout, meron ka bang gustong i-shoutout? Shoutout po kaya kay Tiny sa partner ko po. Ano po? Tiny, Tiny sa partner. Tiny, partner niya. Shoutout po kay Tiny. Okay. Ang partner ni, ano pa niya sir? Jason po. Jason. Okay sir. Okay, shoutout po sa iyo, ma'am. Ito po. Napili mo si Tatay Digong, Pakiguhit lang po. pakiguhit. Guhit Ito na po. siya. Okay. Pakita natin sa ating mga Viewers. Yeah. viewers. Yan. Ayan. all three na po. Okay, all three na. All three. Oo. Sir, Sir, thank you ha. Peace, hello mga kaibigan, mga viewers. May nakita po kaming isang marangal na hanap buhay dito sa may pinakapusod ng Intramuros. Halika, lapitan natin. Okay. Ito po, good afternoon po kuya. Mga kuya, brother, mawalang galang na po. Welcome po sa Rodel's TV. At La Suerte Channel po. Ayan po. Kasi po, malapit na yung ating midterm election. Next year na yan. May 2025. Ngayon, ito yung mga malalakas na aspiring candidates. Kahit matanda na, marami pa sa kanya nag-aamuki na lumaban. Okay po, si former PRRD or Tatay Digong, former Senator Sonny Trillanes,
former Mayor Isko Moreno, former Senator Manny Pacquiao, Senador Amy Marcos, Attorney Harry Roque. Ngayon po, ang pinakatanong ito, kung papipiliin kayo, sino ang inyong iboboto at sino yung nasa puso nyo? Kuya, ikaw muna. Si Tatay Digong. Tatay Digong, bakit po? Bakit naman po, kuya? Ayun ang gusto ko eh. Kasi alam ko si Raulo. Oo. Kaysa maboboto ako ng matino, tinutinuan lang pala. Totoo, walang pinta. Ayun naman po, kuya. Kaya yun ang boboto ko, si Tatay Digong. Okay, kuya, thank you ha. Ako, Digong. Tatay Digong din. Opo. Mamaya, Malaking mamaya. improvement. And also si Mayor Moreno, okay. Mayor Moreno. Pero ang first option mo, si Tatay Digong. Tapos yan. Bakit naman, sir? Yes, malaking improvement ng Pilipinas. For me. Talaga pala kasi Tatay Digong. And also kay Pintintin Mayor natin. Moreno, maganda rin yung improvement ng Manila. Okay. Wala po kayo shoutout, mga kuya? Wala nang shoutout. Ikaw, kuya, may shoutout ka ba? Shout out sa mga taga-Tondo. O, ito mga tondo po, shoutout sa shoutout mga kay tondo. kuya. Ano po pangalan niyo, kuya? Bocha. Kuya Bocha, shoutout po sa mga taga-tondo. Kayo po, kuya. Ako nga pala si RJ. Si Sir RJ, shoutout ka rin, Sir RJ. Shoutout sa lahat ng mga viewers. Sa at mga viewers, shoutout po. Thank you, sir. Ngayon, napili niyo po si Tatay Digong, ano? Ikaw, sir, ay dalawa. Papayagan po namin kayong, ano, Guhit lang guhitan. po. Yung ano? Pahisya na sir, ha? Sa ayun, sir. Ayan po. Ginuguhitan na po mga viewers, ano? Ayan po, Ayan po. wala pong bias po dito. Sila po ang nabubuhin sa aming Scoreboard, ano? Scoreboard, yeah. Ayan po. Pakita mo, Kaya bro. salamat Pang po, ilan ha? na? Ito po ang score ngayon. 5-3. 5 si 5-3. Tatay Digong at si former Mayor Moreno. Isko Moreno. 3. Okay. Sa inyo pong dalawa, kuya. Thank you. Sige, sir. Tayo natin. Big, hello mga kaibigan, mga viewers. Ano, ito, lapitan natin si Kuya. Kuya, mawalang galang na sa iyo, ano? Ako si Kuya Rodel and welcome sa Rodel's TV. At welcome din po sa La Suerte Channel, sir. Good afternoon po. Ito Kuya, ang naisip naming content, ano? Ang tawag dito sa ginagawa namin ay Kalye Survey. Ngayon, ito yung mga malalakas na kandidato para sa ating midterm election next year, May 2025. Unang-una dyan, si former PRRD Tatay Digong. Tapos pangalawa, si former Senator Sonny Trillanes. Pangatlo, si former Mayor Isko Moreno. Pang-apat, si former Manny Pacquiao, Senator Amy Marcos, at saka si Attorney Harry Roque. Kung papipiliin ka sa anim na yan, sino ang iboboto mo at nasa puso mo? Duterte pa rin. Duterte pa rin. Bakit po? Maganda palakad niya noon. Magbigay po kayo ng example na palakad niya, no, Tatay Digong. Kasi nung araw, bumaba yung mga bilihin. Oo. Ngayon, sobrang taas nga ng bilihin. Wala pa po ba ngayong 20 pesos na bigas? Wala pangako niya, puro palpak. Ganun po ba? Nako po. Yan po mga kaibigan, mga viewers. Meron po ba kayong gustong idagdag? Dahil si Tatay Digong ang inyong napili. Yan lang yung gusto namin. Shoutout. Wala ka shoutout? Wala kayo sa Wala na. shoutout? Okay. Ngayon po, papayagan ka namin na sulatan, guhitan ang iyong napiling kandidato. Ayan po mga kaibigan, ano. Pakita mo bro, yan. Digong Kita pa po, rin. ang Ang Digong score pa rin. ay Yun, 5-3. Isang guhit. 6. Yan, okay, 6-3. Okay. Wala sila. Kuya, thank you very much ha. Bro, may nakita pa ako ha. Peace, hello mga kaibigan, mga viewers. Ano, ito may nakita kaming dalawang dalaga, dalawang ate. Hello po mga ate. Mawalang galang na po. Compress po, pwede po. Ang tawag po dito sa ginagawa namin ay Kalye Survey, ano? Tingnan po ma'am. Kasi malapit na yung ano, yung ating midterm election May 2025 next year. Ngayon po, ito po yung mga top aspiring candidates for senator. Ito po, unang-una diyan kahit matanda na, marami nag-aamuki na lumaban. Si former PRRD or Tatay Digong, former Senator Sonny Trillanes, former Mayor Isko Moreno, si former Senator Manny Pacquiao, Senator Amy Marcos at saka si Attorney Harry Roque. Ito po yung pinakatanong. Diyan sa anim na yan na aming tinuran, sino yung iboboto nyo at nasa puso nyo? Ikaw muna ma'am. Ako? Sino? Isa lang. Opo. Isa lang. Si Digong din. Digong, bakit naman? Kasi yung nakaraang nung presidensya, di natin naramdaman masyado yung panunungkulan niya. Nakapanghinayang kasi nagkaroon tayo ng COVID. Pandemic. So, parang gusto ko pa siyang makita kung ano pang meron. Parang gusto mo pa siya ma-extend sana. Kasi kahit... Kaso kasi matanda na. pero marami nag-aamuki sa kanya, baka pumayag Pero pwede rin, may chance din. Pero yun, dahil yun, gusto ko siyang... Kasi yun nga, diba yung ano niya, yung kamay na bakal or ano, tsaka yung
marami rin naman talagang nag-change nung panahon niya sa mga droga, ganyan, naging... Ramdam po ba naman. talaga yun? Ramdaman ko sa amin sa lugar namin. Ngayon po ba nagbalikan yung mga sumpi? Oo. Sige, welcome. Ikaw naman ate, sino naman ang Digong, bakit naman? Pero yung nakarang naging presidente po siya, naramdaman din po talaga namin yung yung pagiging strict, lalo na nagkaroon nung yung sa Marawi. Ako Marawi, Mindanao po ako. Oo. Yung Marawi Seeds? Yes. Oo. Kaya naging strict. Pero yun nga, hindi naman naging yung mga mga sundalo noon. Parang mahigpit sa mga tao. Parang mas okay siya na parang nakafeel ka na mag-feel mo yung yung para security. Hindi naman siya nakakatakot na di ba dito parang love, parang martial law, parang ibang term, parang natatakot sila. Pero doon kasi hindi gano'n, parang na-feel mo yung Secured yung mga tao, kaya yung security. Kaya maganda yung niya nun. Kasi sa totoo lang talaga, yung martial law, hindi lang martial law, it sounds parang nakakatakot, pero ang martial law, maraming nakapaloob dyan eh. Na ko din yan, hindi naman porque sinasabi na martial law kawawa yung mga netizen. Patayan na, ganun hindi naman yun eh. Masama sa kanila. Yun nga, ayun din ang naisip ko nung regarding sa dating nangyari sa PBBM. Parang hindi naman magkakaganon kung hindi dahil din sa mga tao undisciplined, diba? Yung mga nagugulo, mga nagra-rally, diba? Ayun, kaya para sa akin, okay yung Okay, so, palibasa po. Meron kayong gusto i-shoutout pala? Sino po? shoutout sa Bokbok. Ay, talaga? So, Kaibigan namin. Kayo po, sir. Anong pangalan niyo po? April po. Kayo po? Isa po. Ma'am April, Ma'am April. Baka po papayagan po namin kayo na sulatan, guhitan yung inyong napili. Ito po siya. Ma'am April. Okay, sige bro. Bigyan natin. Puro tatay Digong ang... Ikaw. Ma'am April, salamat Bro, ilan na score natin? Ang score po dito sa Plaza Roma, tapat ng 8-3 ba? Cathedral ay 8 kay Tatay Digong, 3 kay Mayor Isko Moreno, yung dating mayor. Okay, sa inyo pong dalawa, thank you very much Peace! Ayan po mga kaibigan, mga viewers, inyo pong napakinggan yung lahat ng aming in-interview ni Last Swerte Channel. Ako naman po si Rodelis TV, Kaya ito po ang masasabi ko lamang, sundan nyo po, subaybayan nyo po yung aming mga kalisurvey dahil talagang mawiwili kayo. Dahil bawat video po namin ay iba't iba yung aming gagawing topic, At sa mulit-muli po, maraming salamat sa suporta sa aming munting channel, ni La Swerte Channel at saka ni Rodelis TV, And more power po sa inyong lahat and God bless. Thank you very much.